ng transportasyon. Now, dumako naman po tayo dahil ngayong araw po ay ang ika-39 na taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Now, I'd like to ask yung stand ng mga gentlemen na kasama natin ngayon dito ngayong umaga. Anong stand nyo, sir, sa hindi pagdeklara bilang regular holiday itong EDSA Revolution? And may mga several LGUs na hindi rin nag-declare ng regular holidays, and may mga institutions din na may pasok ngayong araw. What was your stand, Mr. Allen Cabuyan, regarding this? And any statement, sir, sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution? Maraming salamat, Alvin. Alam natin na yung EDSA Revolution is the People's Power Revolution. Para sa akin, whether declared holiday or not, ang tanong dyan, nasa puso ba natin ang diwa ng EDSA? Kasi ang sumatotal talaga nito ay agenda ng taong bayan. Ano ba ang agenda ng taong bayan? Ang ating Constitution ay inilabas noong 1987 as a reflection of the social justice. So pag sinabi mong social justice, social protection, or people's agenda, ang nangyari sa kapaligiran natin ay pinag-usapan lahat except ang people's agenda. So, yan ang dahilan na ako ay tumakbo, kakampi ko po lahat na politiko. Basta isinulong ang people's agenda. Ang unang kong kakampi ay taong bayan. Kaya dapat ang taong bayan ay siyang mangumpanya. Mangumpanya ang taong bayan na nasaan na ang people's agenda. Nasaan na ang sinasabing social justice na nakasaad sa 1987 Constitution. Kasi palaging politiko na nangumpanya. Nalimutan na ang taong bayan ay may agenda. Kayo, nasa harapan ko ngayon, mga media practitioners. You wanted to be empowered para maging effective partner ng government for national unity, peace, and development. So dapat ang social justice na sinasabi natin Constitution, yan ang bitbit sana ng EDSA Revolution. Yan ang espiritu ng EDSA Revolution. Alright, Colonel Kirby, would like to answer, sir. Well, gusto kong bulitain ba yung Bloodless People Power Revolution, no? Pero i-correct natin kung ano bang pinag-umpisa nito. Diba sabi nila February 22, 1986. Nag-umpisa po ito ng February 21 at 10 in the evening. Nung mahuli po namin si Lieutenant Mike Aspirin, kasama ho niya yung mga security detail ni Bobby Ompin ng alas 10 ng gabi noong 21 February. Ang utos po sa amin, ang assistant ko noon was classmate po ni Colonel Allen Cabuyan na si Lieutenant Alex Balutan. Ang utos po sa amin, dalhin po namin yung 19 na reformist sa El Fraile kung saan papakain sa pating. Kinabukasan, madaling araw, ni-raid na yung RAM headquarters sa 15th Avenue, puhulihin na sila Minister Enrile at si then Colonel Honasan, Colonel Kapunan. Ngayon, 22 February yan. Nung nagpuntahan na sila sa MNT kung saan nagpatawag din sila ng ganitong press conference. Alam niyo, dapat talaga makorek natin yung narrative dyan. Kasi kung papansinin mo, dalawang version yan. No? Pag tinanong mo yung grupo nila then Minister Enrile, sasabihin nila, it was a civilian-backed military revolt. Pag tinanong mo naman yung grupo nila, the late Puts Aquino, sasabihin naman niya na it was a military-backed civilian revolt. Pero pag tinanong mo, yung Ariel Querubin at yung Lieutenant Alex Balutan, then Lieutenant Alex Balutan, it was an aborted coup. Ngayon, nandyan na, tapos na yan. Ano bang saysay na ano? It was a God-given Bloodless People Power Revolution. Diba? Binigay sa atin ang pagkakataon na ito para tayo mag-unite. Anong nangyari? Na-achieve ba natin yung diwa ng EDSA Revolution na yan? Hanggang ngayon, nagkakawatak-watak tayo. Kasi
namili tayo, totoo talaga, sa armed forces ngayon, no? Malayo ang armed forces ngayon sa dating armed forces noon. Kung saan kahit papano, nawala na masyado yung corruption. Naayayos natin sa hanay natin, kasi parehas naman kami mga men in uniform. Naayayos namin yung sa aming ranks, no? Maraming reforms na effect. Pero ang tanong, di ba, we opted to choose new sets of leaders na ganun pa rin, di ba? Mga elitista pa rin and very vindictive. You look, admin after admin after another admin. Ang ginagawa natin, gantihan. Nasaan na yung saysay ng EDSA revolution na yan? Na dapat nagkaisa tayo ng umpisa pa lang. So, sa akin, no? Ako, I've seen and felt a lot of sufferings while out there fighting all the armed groups in the Philippines in actual combat. I was twice jailed, twice given amnesty. So, experience being brought to the morgue, clinically dead, fighting for what I believed was right. No, I fought against corruption. I fought a repressive na administrasyon na tingin namin dapat mag-iayos o patakbo. So yan yung Ariel Querubin. Kaya lang, ano ba ngayon ang saysay? Ngayon nagse-celebrate tayo ng EDSA anniversary natin. Ganito pa rin. Watak-watak pa rin tayo, hindi tayo nagkakaisa. Kaya sabi ko nga, panawagan ko nga sa armado grupo na nakalaban natin na why can't we all sit down, settle all our differences, and let's talk to end all these armed struggles, no? For us to move on. Kasi if we remain fighting each other, we will never progress. I tell you, we will never progress. You take it from me. Pero yung panawagan ko na yun was meant for the armed groups. Ngayon, nagbangayan yung dalawang grupo, yun din ang panawagan ko, lalo na ngayong EDSA anniversary na to. Alam mo, dapat nagkakaisa tayo kasi meron tayong common enemy. No? Yung binubuli nga tayo sa West Philippine Sea, hindi nga tayo nagkakaisa. Yung issue about corruption, hindi rin tayo nagkakaisa. Issue against social injustice, hindi rin tayo nagkakaisa. Watak-watak pa rin tayo. Sayang lang yung diwa ng EDSA na bloodless people power revolt, no? It was a God-given opportunity for us to unite and we missed it. Susundot lang doon sa sabi nga ni Colonel